Chapter 5. Bitin na bitin man si Chito. Dahil sa pambubulabog ng kanyang tauhan, naisip pa rin niya ang katamisan at kagandahan ng dalaga na kanina lang hinalikan niya. Di niya maiwasang iguhit sa sariling isip ang hubog ng katawan nito. Ngayon pa lang, gusto niya itong matikman ng buo. Pero nakapag-desisyon siya na hindi siya magte-take advantage sa dalaga. May respeto pa rin siya dito kahit pa nga masama ang kanyang ugali pagdating sa ibang bagay. What is it? Anong problema? Tanong niya nang makalayo na sa silid ni Maricel. Nalalasan pa rin niya ang tamis ng labi nito. Bumalik na naman sa kanyang isip ang nakita niya. Ang batang katawan ng dalaga ay nagpapa-addict sa kanyang nararamdaman para dito. Nakarating na sila sa kanyang office, sa loob ng kanyang bahay, sa basement. Hindi pa rin sinasabi ng kanyang tauhan ng problema. Wala ka bang balak sabihin sa akin kung anong problema? You disturb what I'm doing. Pagkatapos nanahimik ka lang dyan. Nagagalit na sabi niya sa kanyang tauhan. Umupo siya sa swivel chair kaharap ng kanyang table. That's how he faced the front and looked up when he heard his friend's voice laughing approach him. When did you get back? I told you that even if you take a long vacation, I don't care. He said here. Ngumisi lang si Alvin, ang matalik na kaibigan ni Chito. Masama bang umuwi dahil namimiss kita? Loko nito sa kanya at sumambabato sa kanyang table. Who told you to sit at my table? Get down there before I scratch your neck. Banta niya sa kaibigan agad naman na bumaba mula sa inupuan nitong table. Bakit napakasungit mo ngayon? Anong ginawa ko sa'yo? Balita ako may babae ka na raw na binabahay dito. Loko ni Alvin sa kaibigan. Who told you that? Hindi na masisinaga ng araw yon. Pikon na sagot niya sa kaibigan. Alvin just laughed. Is she the daughter of Mr. Hernan? Siya ba yung pinambayad sa utang niya sa'yo? Pangungulit ni Alvin sa kanya. Nagkasalubong ang kanyang mga kilis sa mga sinabi ni Alvin sa kanya. Yes, she is. What about now? She was the Hernan's debts to me. And I don't care if she's young now. All I know is that she's mine. And his jaw tightened. Alvin just agreed. What are you doing here? I thought you were going on vacation for a long time. Go back to States and I don't need you here. Tumayo siya at nagtungo sa pinto. Nagsawa na ako sa States. I want a bloody life. Sagot ni Alvin bago niya iwan to para magtungo na sa itaas. Para matulog sa kanyang silid, naiwan si Alvin sa basement. Samantala, Maricel's POV. Umaga na naman. Wala na akong ibang gagawin dito sa loob ng pesting bahay na to kundi kumain, magkulong sa kwarto na to at matulog. Naalala ko nangyari kagabi. Naalala ko kung gaano kagaling humalik ang halimaw. Kagatlabi akong bumaba sa kama at nagtungo sa salamin para sipatin ang sarili. Gosh, napaka-sexy ko sa pantulog ko. Kaya naman pala panay ang titig na halimaw sa akin. Pabuti na lang at hindi natuloy ang binabalak niya. Automatic ako napatingin sa pinto nang may kumatok. Iha, si Manang Lelia mo to. Pakibukas ang pinto na't may dala akong pagkain. Sigaw niya sa labas ng pinto. Kumakalam na nga asikmura ko nang silyapan kong orasan, 10 AM na ng umaga. Agad ako nagtungo sa pinto para pagbuksan ito. Tumambad sa akin si Manang Lelia at may dalang tray. Puno ng pagkain, pumasok siya sa loob ng kwarto ko. Inilapag niya yun sa maliit na table. Ayan iha, kumain ka ng marami. Kabilin-bilinan ni boss sa kailangan mong kumain ng marami. Sabi sa kanya ng ginang at umupo siya sa kama. Nasaan po si Halimaw? Tanong niya dito at dinikman ng dalang pagkain ng ginang. Napakasarap po Manang Lelia. Salamat iya ha. Natawa ang ginang. Sinong Halimaw? At the same time kumunot ang noo at hindi nahulaan ang kanyang tinutukoy. Meron pa po bang ibang halimaw dito sa bahay na to? Sabi niya habang nag-uumpisa na kumain at natawa naman ng ginang. Ah, ang ibig mo bang sabihin si Boss Rosie? Tumpak Manang, siya nga po. Umalis si Boss, may pinuntahan sila ng kanyang mga tauhan. At isa pa nandito na rin ang kanyang matalik na kaibigan. Kagabi lang umuwi. Salubong ang kanyang mga kilay. Sino po? Pagtataka nito. Nagkakaroon pa pala ng matalik na kaibigan ng isang halimaw. Makikilala mo siya pag uwi nila mamaya.
Ngiting sabi ng ginang sa akin. Ay, munti ko nang makalimutan. May kukunin lang ako sa ibaba. Hintayin mo ako iha at may pinapabigay si boss sa iyo. Nagmamadaling lumabas si ginang sa kwarto ko at naiwan ako naguguluhan kung anong ibibigay ng halimaw sa akin. Pagkatapos ng halikag gabi, may present naman ibibigay sa akin ngayon. At anong kapalit? Bumalik si Manang na may mga dalang maraming libro. O ito, para raw may makapaglibangan ka, sabi ni boss. Inilapag ni Manang ang mga libro sa aking kama. Napawaw lamang ako dahil gustong-gusto ko na ulit bumalik sa pag-aaral. Sobrang namiss ko ang school. Natutuwa ako kahit papano'y makakahawak na ulit ako ng libro. Hindi nga lang sa eskwelahan. Pero ayos na to, at least makakapagbasa. Bakit ngayon ko lang kasi naisip ang halaga ng pag-aaral? Ngayong wala nang chance na makapag-aral ulit ako. Dahil sa tuwa ko inayakap ko si Manang Lelia. Maraming salamat, Manang. Tinapik naman niya ang likod ko. Walang anuman, pero wag ka sa akin magpasalamat. Kay boss mo sabihin yan pag uwi nila mamaya. Hindi ako magpapasalamat sa halimaw na yun. Kahit pa siya nagbigay nito. Never. Naramdaman ko ang pagtusok ni Manang sa tagiliran ko na kinagulat ko. Sabihin mo na sa kanya, madali lang namang magpasalamat. Matutuwa yun ng sobra kapag sinabi mo yan. Tukso ni Manang sa akin. Yung halimaw na yun matutuwa. Wala namang puso ang halimaw na yun. Ang gusto niya lang imakuha ako kapag nasa tamang edad na ako, kaya mas gusto ko na lang na huwag nang tumakbo ang oras dahil alam kong hindi niya palalampasin ang araw na yun kapag ganap na akong dalaga. He's a pervert. Gusto mo ba mag-aral ulit? Biglang seryoso na tanong ni Manang sa akin. Wala nang chance sa makapag-aral pa ulit ako. Yun na lang ang nasa isip ko, lalo na ngayong bihag na nakakulong ako sa bahay na to. Hindi ko napapangarapin pang makapag-aral muli, Manang. Hindi na mangyayari yun. Tanging sagot ko. O siya, maiwan na muna kita, iha. Marami pa akong gagawin sa ibaba. Wala namang ibang gagawa, kundi ako lang. Ibinili sa akin ni boss na ako na lang ang magluluto ng pagkain at hindi pagluluto sa ibang mga maid. Kaya iwan na muna kita, iha. Tanging sabi ni Manang at iniwan ako. Sobrang nakakatuwa. Ano-anong klase ng libro ang nasa harapan ko. Dati binabaliwala ko lang ang mga to. Pagkatapos ngayon sobrang nananabik ako na mahawakan yun. Abala ako sa pagbabasa nang may bigla na lang kumalabog mula sa pintuan sa labas ang aking silid. Napasulyap ako doon. Tumabad sa akin ang tauhan ni Halimaw. Ang sama ng tingin niya sa akin. Bigla akong kinabahan sa uri ng kanyang mga tingin sa akin. Para siya nakadrugs, namumula ang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Sumampa ako sa kama dahil sa takot ko sa kanya. Tinignan ko ang pinto na agad niyang sinarado to. Ngumisi to pagkatapos. Unti-unting lumapit sa akin at parang asong ulol na nananabik. Huwag kang lumapit sa akin! Halos maisigaw ko yun at nakakatakot ng kanyang itsura. Patuloy ang kanyang pagngisi na parang sarap na pinagmamasan ako. Napakaganda mo. Hindi ba pwedeng ako muna bago si boss? Ngayon sa akin ka. Wala si boss at walang magtatanggol sa'yo. Sinubukan niya na lapitan ako. Tumakbo ako sa ulo ng kama. Huwag! Huwag ka lalapit sa akin! Unggoy ka! Sigaw ko pa. Nagharap ako na may ipupukpok sa kanya pero tanging libro lang ang nakita ko at hawak ko ngayon. Patuloy pa rin ang ngisi niya at parang asong ulol na nauulol. Hindi nagtagali nakalapit siya sa akin. Tinadyakan ko ang ibaba niya pero hindi natamaan. Kundi sa kanyang hita lamang tumama ang tadya ko. Lord God, wag naman ang lalaking to ang makakuha ng iniingit-ingatan ko. Ayos lang si Halimaw. Wag lang to. Wag lang ang bakulaw na to. Ikamamatay ko. At napadasal ako ng wala sa oras. Na makahanap ng tiyempo, agad kong tinakbo ang pinto. Pero naabutan niya ako. Napasigaw ako ng malakas. Nagdarasal na sana may makarinig. Huli ka, Balbon. Nakayakap na siya sa akin at nandidiri ako ng sobra. Bitawan mo ko! Isang malakas na halampas ang ginawa ko. Pero anong laban ng hampas ko sa bakulaw na to? Hinila niya ako at sinampa sa kama. Mas lalo ako napasigaw ng hilahin niya ang mga paa ko para mapalapit sa kanya. Nalaki ang mga mata ko sa ginawa niyang paghubad ng kanyang sinturon. Napapikit ako. At the same time nagdarasal na sana may dumating at tumulong sa akin. Halos panginig ang aking katawan dahil sa pagsuntok ng tauhan ni Halimaw sa aking sikmura. Nawalan ako ng lakas.
Gusto kong sumigaw pero hindi ko nagawa dahil sa sakit na nararamdaman ko sa oras na sinuntok niya ang tiyan ko. Tinulak niya ako sa kama dahilan at napahiga ako. Ngumisi na naman ito. Nakakatakot ng ngisi at halos maiyak ako. Hindi lang maiyak kundi tuloy tumulo ang aking luha. Sa akin ka ngayon. Napakaganda at napakabata. Tiba-tiba ako sa iyo. Nakangisi niyang sabi habang papalapit sa akin at agad niya akong dinaganan. Nandidiri man hindi ko siya kayang itulak. Mas gugustuhin ko na lang na si Halima ang gagawa sa akin ito kaysa ang manyak na to. Napakabango mo. Tumindig ang mga balahibo ko sa kanyang pagbulong sa aking tenga. Nakakakilabot pakinggan. Wala akong nagawa kundi ang pumikit at nagdarasal na sana may makakita sa amin. Sinubukan niyang hubarin ang aking suot pang itaas pero dahil medyo may lakas na ulit ako, pinigilan ko ang kanyang kamay. Bahala na. Hindi ko ibibigay sa kanya ang aking iniingat-ingatan. Mas gugustuhin ko na lang ang mamatay kaysa ibigay sa kumag na to ang aking birhen. Napapikit ako at nakiramdam sa kanya. Narinig ko isang malakas na kalubog sa aking harapan. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko wala na siya sa aking harapan at wala na rin nakadagan sa akin. Ganun na lang ang tuwa ako nang makita si Chito sa aking harapan. Nawala na ang lalaking kanina lang ay pinagnanasahan ako. Are you okay? He asked me worriedly. I bled to see that he was worried about me. Sa tuwa ko iniyakap ko si Chito Jackson at hindi ko na naisip na naiinis ako sa kanya. Damn it! May kalalagyan sa akin ang lalaking to. Kumawala siya mula sa pagkakayakap sa akin at walang salitang binitawan na kinaladkad ang kanyang tauhan palabas. Nanatili lamang ako nakatanaw hanggang sa mawala sila sa paningin ko at tuloy na silang nakalabas sa kwarto na kinaroroonan ko. Napayakap ako sa aking sariling mga binti habang naiisip ko pa rin ang nangyari kanina. Dumating naman si Manang Lelia. Niyakap ko na mahigpit si Manang Lelia. Sa basement pinahila ni Chito ang kanyang tauhan sa kanyang mga tauhan. How dare you touch my princess? Inutusan niya ang isa pa niyang tauhan na hubaran ng lalaki nagtangkang gumahasa kay Maricel. Bago niya tauhan nito kaya ang lakas ang loob na kalabanin siya. Hindi pa siya nito masyadong kilala. Ngayon malalasap niya ang sakit na kaya niyang gawin. Hubaran niyo ang gagong yan. Gusto ko malaman niya na hindi pwedeng galawin ang pagmamay-ari ko. Galit na utos niya sa kanyang tauhan. Agad na tumalima ang isa niyang tauhan para hubaran ng lalaki nagtangkang gumahasa kay Maricel. Nakatala ang mga kamay nito habang nakadipa. Huwag boss, huwag, hindi ko na po ulitin. Pagmamakaawa nito pagkatapos mahubaran ng ibabang saplot. Talagang hindi na mangyayari dahil hindi ko alam kung makakaya mo tong gagawin ko sa'yo. Mas masarap to sa gusto mong gawin sa babaeng pagmamay-ari ko. Galit na sabi niya dito. Naganda ang kanyang tauhan ng baga. Inuutos niya sa mga to at kinuha niya ang tong at agad na kumuha ng baga gamit ang tong na hawak niya. Umaapoy-apoy at umuusok pa to at alam niyang mapapasigaw ng malakas ang tauhan niyang ito kapag dinapi niya to sa maselang bahagi ng kanyang tauhan na nagtangkang gumahasa kay Maricel. How dare you? You have no right to touch any part of my princess body with your hand. He shouted here. Umaapoy-apoy pa at umuusok ang baga na nasa kanyang tong. Boss, hindi na mauulit boss. Maawa ka sa akin. Pagmamakaawa nito. Halos magsusumigaw sa pagmamakaawa sa kanya. Umiling-iling siya dito. It's too late. Ipalasap ko lang sa'yo kung gaano kasarap tong gagawin ko dyan sa bayag mo. Sabi niya, ganoon na lang ang pagsigaw nito na malakas nang idampi niya ang baga sa ibabang bahagi ng lalaki. Halos maluhan na to ng dugo sa nararamdaman nitong sakit. Sinong hindi masasaktan sa ginawa niyang pagsunog sa kanyang tauhan? Ngayon, pwede nang kainin niya ng aso, parang sunog na hotdog. Sabi pa niya pagkatapos pahirapan to at tila wala ng buhay to na nakadipa sa kanyang harapan. Nang matapos sa kanyang parusa ay tila nawala na ang kanyang galit. Kayo nang bahala sa kumag na yan. Throw him into the sea if you want. Utos niya sa mga to. Yes boss. Agad na kinalagan nito ang tali ang kanyang tauhan at inalalayan ng kanyang mga kapwa-tauhan. Pasalamat ka. I haven't killed you yet. Huling sabi niya dito at agad na lumabas sa basement para balikan si Maricel sa silid nito. Samantala, Maricel's POV. Pinainom ako ng tubig ni Manang, pampakalma at nawala naman ang pangangatog ng aking katawan. Naalala ko pa rin ang itsura ng tauhan ni Chito habang humisito sa aking harapan.
Maayos na bang pakiramdam mo, Iha? Tanong sa akin ni Manang at tinaplos ang aking balikat. Tumango ako. Tila naman nawala na ang takot na naramdaman ko. Kumalma na rin ako kahit papano. Pero nasa isip ko pa rin ang mga scene na ginawa sa akin ng demonyong tauhan ni Chito Jackson. Are you feeling well? Bigla na lang nagsalita mula sa likuran namin si Chito. Lumapit siya sa amin at umubo sa tabi ng aking inuupuan. I already gave that idiot a lesson. You have nothing to worry about. He told me. Anong ginawa niya sa kanyang tauhan? Huwag niya sabing pinatay niya yon. You have nothing to worry, my princess. Asahan mong hindi na mauulit to. Muli sabi niya at nanatili lamang akong tahimik at nakatingin sa kanya. Sa ngayon, si Manang naman ang kanyang hinarap. Manang, where are you and you didn't even hear Marisol screaming? He asked Manang angrily. Nasa kitchen po ako, Mr. Rossi. Sagot ni Manang. Where are the other maids? Bakit walang ginagawa? Hindi ako nagpapasaho dito para lang tumunganga sa bahay na to. Sermonia. Get them right now. I want to talk to them. He ordered Manang. Nang makali si Manang, kami na lang ang naiwan sa dining table. Hindi mo naman sila kailangan pagalitan. Kahit naman marinig nila ang sigaw ko, hindi rin naman nila ako matutulungan. Isipin mo mga babae kami dito. Sabi ko sa kanya. Although at least they help you. What if I don't come? Eh di nagkalaw ka na ng hayop na yon. Galit na sabi niya. Paano kasi dinala mo lahat ng tauhan mo? Iniwan mo pa dito yung tauhan mong hindi loyal sa'yo. Sa inis ko ay nasumbat ko na naman sa kanya ang galit ko. Sinamahan niya ako ng tingin. Now are you blaming me? He pointed to himself. Kung hindi niya sana ako dinala sa bahay niya, di sana di ako magkakaroon ng trauma ni ganito. Oo, dahil dinala mo ako dito. Sumbat ko sa kanya. How many times do I have to tell you that you are mine, Marisol? No one else will own you but me. He held my hands and he glared at me. How dare you? Galit na sagot ko rin sa kanya. Nakipagtigasan na rin ako ng tingin sa kanya. Sabay tayo sa kinaupuan ko at agad na tumakbo paakyat sa itaas. Magkukulong na naman ako ng silid. Marisol, come back here. I'm not done talking to you yet. I heard him shout as I walked away from him. I ran fast and I haven't listened to him yet. The next day, hindi na rin naman ako kinulo ni Halimaw. Ilang araw ko siyang hindi nakita. Ang mga tauhan naman niya ay mga kilala ko na ang iniwan niya kapag wala siya. Siguro ito na yung mga tauhan na pinagkakatiwalaan niya ng husto. Abala ako sa pagbabasa ng mga kwento na binigay sa akin ni Manang na libro nang may kumatok sa pintuan ng silid ko. Marisol, open it. Si Halimaw pala. Namiss ko rin ang boses niya. Ngayon lang siya dumalaw sa silid ko pagkatapos na nangyari naming pagsasagutan. Bukas yung pinto, pumasok ka. Sigaw ko. Pumasok siya ng tulin at hindi ko man lang siya sinilyapan. Nagpatuloy lang ako sa pagbubuklat ng libro. Narinig ko ang malakas sa buntong hininga niya at lumapit pa sa kinaroroonan ko. Do you like the story you're reading? He suddenly asked me and I didn't even glance at him. I didn't answer him. Marisol, I'm talking to you. Lumakas ang boses niya kaya napatingala ako sa kanya. Napakagwapo niya sa araw na to. Mukhang kakauwi niya lang mula sa kung saan. Isa pang malakas sa buntong hininga narinig ko mula sa kanya. Manang told me that you want to go back to school. Panimula niya at napatingala ako sa kanya. Ano naman sa'yo? Sa ngayon ay sinagot ko na siya. I also want you to go back to your studies. Kinabigla ko ang sinabi niya at hindi ko inaasahan na sasabihin niya sa akin to. Gusto niya na bumalik ako sa pag-aaral. Nagbibiro ba siya? Hindi ako nagbibiro, Marisol. Gusto kong bumalik ka sa pag-aaral mo. But in one condition. Bakit may condition pa? No boys allowed. You can't entertain boys. Agad dadagdag niya. You can talk to women but you can't talk to men. You also can party anywhere and especially you can't drink with anyone. Do you understand me, princess? What? Sinamaan ko siya ng tingin. Sino siya para utusan ako at ilimit ang buhay ko? Pinabalik mo nga ako sa pag-aaral ko, ang rami mo namang bawal. Sabi ko sa kanya. That's a condition, my princess. If you don't want, I won't force you. Akamang tatalikod na siya sa akin. Agad na pumayag ako sa condition niya. Kaysa magmukmuk ako dito sa silid na to, mas mabuti pang bumalik sa pag-aaral. I thought you were
going to reject my offer. Simpleng sabi niya sabay ngiti nito na labas ang pantay-pantay nito mga ngipin. I could not help but stare at his handsome face. Even I was disgusted with him. His handsomeness still dominates when I look at him.